Sa larangan ng underbone category, si Yamaha Sniper 135 ang isa sa pinakaunang underbone ni Yamaha na talaga namang napaka-pogi, may malakas na power output at talagang sumasabay sa iba ding underbone. Malakas din na underbone ang Yamaha Sniper 135 sa 4-stroke division. Sa katunayan, ito lang naman ang pinangtapat dati ni Yamaha kay Raider 150 sa underbone category. Well, hindi po sa karera, okay? Pinangtapat po para sa marketing selling. Kung baga sa underbone category, ito ang pambato nila. Pero madami nga dito sa atin ang iniisip wala na nga daw ang era ng Sniper 135. Pero alam mo ba na may version 8 na nito at 2022 model? Yan ang ating aalamin. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang underbone na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa underbone na ito. Sniper 135cc. Well, ito talaga ang masasabi ko na pogi na underbone nung era nung mga taong 2009 kasi guys, kahit sino naman pinapangarap talaga ang motor na ito. Kahit nga ako pinapangarap ko talaga na magkaroon ng motor na ito at awa naman kasi natupad ko ang pangarap ko. Well, maisingit ko lang guys, no, hindi lang naman puro China bike ang mga motor ko. Nagkaroon din ako ng Honda TMX, Honda Wave 110 and Sniper 135 Classic. Kaya wala sa akin ang brand war kasi same lang naman sila na mga motor yan. Ngayon sabi mo may version 8 na ang Sniper 135. Yes po, meron na at ito nga is inilabas na sa bansang Malaysia. Karamihan kasi sa atin ngayon dito sa Pinas wala na nga pong balita kay Sniper 135. Uulitin ko po karamihan, hindi ko po sinabi na lahat tayo ay walang alam. Karamihan lang. Simula nga kasi nung nilabas na si Sniper 150 King, talagang nawala na at di na po tayo pinadalhan ng new model o unit ni Yamaha Sniper 135. Tapos nasundan pa ng Sniper 150 version 2. Tapos ngayon meron na ngang Sniper 155 BBA. Kaya talagang yung ilan dito sa atin is iniisip na wala na talagang Sniper 135, natigil na ang production. Yun ang iniisip ng iba. Pero sa bansang Malaysia guys, ito is tuloy-tuloy nga po ang paglabas ng mga new model nito. Baka naman matanong mo ano ba yan? Bakit sa kanila lang? Well, may malalim kasi na reason yan. Nung lumabas na nga kasi si Sniper 150 King dito sa atin sa Pinas, talagang nawala o humina talaga ang selling ng Sniper 135 dito sa Pinas. Tapos nasundan pa ng version 2 and version 3. Kaya lalong lumaki ang tsansa na mag-stop na talaga ang pagpapadala nila ng Sniper 135 dito sa atin kasi mabenta na kasi talaga si Sniper 150. Alam mo naman sa isang negosyo, kung ano yung mabenta, yun ang ipopront. Ngayon, pag-usapan naman natin si Sniper 135 o si Yamaha LC 135 version 8. Ito nga guys is kargada po ng 135 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka fuel injected and naka liquid cooled engine. 10.9:1 nga po ang kanyang compression ratio. Kamusta naman sa kanyang power output? Ito nga guys is meron pong maximum power na 12.5 HP at 8,000 RPM na maximum power at meron naman siyang maximum torque na
12.2 Newton meter of torque at 6,000 RPM. And base nga guys sa mga nakagamit nito sa Malaysia, kaya niya nga daw pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 128 kph to 130 kph. Para nga po sa isang 135cc engine displacement, mabilis na po ang ganang top speed. Masasabi mo din na talaga na maganda ang kanyang power performance. 4.6 liters nga po ang kanyang fuel tank capacity na kaya nga po niyang ikarga sa kanyang fuel tank na dati 4 liters lang. Ngayon baka matanong mo, malakas na motor, malakas din siguro sa gas yan. Well, diyan ka nagkakamali kasi meron nga po siyang gas consumption na 45 to 50 km per liter. Kaya para sa isang 135cc na motor, tapos ganan kalakas na power output, matipid na po talaga ang ganang gas consumption. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang sukat ng mga gulong. Sa unahan nga guys is naka 70 by 90 by 17 at sa likuran naman is naka 80 by 90 by 17 naman sa likuran, and same na po sila na naka tubeless. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Naka disc brake nga po sa harapan at naka disc brake din po ito sa likuran. Wala pa man siyang features na ABS o anti-lock brake system. Okay lang kasi para sa ganang braking system, malakas na po yan para sa isang 135cc na motor. Pasok nga po sa standard ng Pinoy ang kanyang seat height na may sukat na 775mm at pagdating naman sa kanyang ground clearance, ito nga po is may sukat na 135mm. Kung pagmamasdan nga po ang disenyo ng kanyang headlight, kuha nga po nito ang kanyang big brother na Sniper 150 na version 2, and doon nga po sa kanyang taillight, nakita naman na kuha ang disenyo nito sa kanyang big brother na Sniper 155 BBA, at lahat nga po ng kanyang mga ilaw is naka full LED na po. Then pagdating naman sa kanyang gauge panel, naka full digital na din po ito. Nakitang hinango ang disenyo doon sa kanyang big brother na Sniper 155 BBA. Meron na po siyang naka built-in na USB charging port, kaya pwede din ito gamitin para sa mga delivery rider. Physical appearance, nakikita sa kanya na talagang Sniper 135 pa din. Talagang kung baga may binago man konti lang, pero sulit na sulit naman. Pagdating naman sa kanyang mga suspension, naka-ordinary telescopic nga po ang kanyang suspension sa unahan at naka-monoshock naman sa likuran. And syempre kapag ganan ang suspension, lalo na't monoshock, maganda talaga ang play niyan. Masarap ipang kamote. Joke lang. Masarap ipang laro sa racetrack. Ngayon, baka matanong mo, bakit ba hindi siya ilalabas sa Pilipinas? Okay, sasagutin ko to para po maging malinaw po sa mga nagtatanong guys ha. At doon naman sa mga di makaunawa na gusto lahat na lang na napapanood sa channel ko ilalabas tapos wala naman pang bili, bahala kayong magalit dyan. Di ko naman kayo mag-gets Well, naglabas na kasi si Yamaha ng isang article na ang Yamaha LC135 is sa Malaysia na lang po talaga siya ilalabas. Kaya wag ka nang umiyak kasi kung titignan mo, malabo din talaga na bumenta siya dito sa Pinas. Kasi sa Malaysia, ito is may presyo na 8,198 Malaysian ringgit na kung direct po natin siya na i-convert sa Philippine money, ito nga po is papatak sa halagang 104,000 pesos. Tandaan guys ha, direct convert pa lang yun. Di pa kasama yung ibang karagdagang needs sa Sniper, yung iba pang mga pag-export o anumang mga karukulang karagdagan para ito mabenta sa Pinas. Siguro guys, ito is papatax ng 120,000 pesos. Sa tingin nyo guys, sulit ba na ilabas sa Pinas? Pansin nyo, bebenta kaya ang Sniper 135 dito kung yan ganyan ang presyo niya? Kung titignan mo, konti na lang, Sniper 150 na talaga ang mabibili mo. Ganun pa man, dito sa video na to guys is pinaliwanag ko para na din maging malinaw sa mga nagtatanong kung bakit hindi dinadala ang new version ni Sniper 135 dito sa Pinas. Kasi pansin talaga na malabo siyang bumenta, and kung ikaw na magsasabi na ano ba yan, di naman pala ilalabas, ginawan pa ng vlog for the views ka lang mema ka lang, ay nako. Yan ang mga comment ng tao na sobrang kitid ng utak. Sana naging malinaw sa mga nagtatanong sa akin patungkol sa motor na ito ang mga need nilang malaman. Sayang man na di lumabas sa atin ang motor na ito, pero okay lang kasi di naman kasi pasok sa budget para sa isang 135cc na underbone. Pero syempre di pa din talaga malilimutan ng unang underbone ni Yamaha na talaga namang napaka-pogi.
si Yamaha Sniper 135cc. Kayo guys, ano masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Nasisiglaw din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you.